So totoo kaya mga sangkay ang kumakalat na sinasabing si PBBM daw po ay binanatan nila Marcoleta, binakbakan sa mismong programa ng isang telebisyon ng INC? Well, pag-usapan po natin ito mga sangkay kasi nakita ko po yung video. Alright? Anyway, bago tayo mag-umpisa, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe dito sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. So ito po yung video, mga sangkay. Ayan po. Na kumakalat ngayon kung paano daw po nilampaso nila Marcoleta no, doon sa kanilang programa, mga sangkay, sa Net25. No, itong program, mga sangkay, na kung saan lagi pong nandun si Marcoleta. So tingnan po natin, kasi ang pinag-uusapan po dito about daw po sa sadsad na public satisfaction rating ng ating presidente. Aba, tingnan po natin. Kinuha niya ngayon yung Public Satisfaction Index. Sa ASEAN. Apo. Ang ASEAN ay binubuo ng labing isang bansa. Ngayon, sa ngayon. Opo. Okay. Tiningnan niya kung ang pag-uusapan nga niya, yung public satisfaction rating, nasaan ang bansa natin. Aha. Isipin mo, out of 11, 11. pang 10 tayo eh. Nako, nasa tulo. Out of bill. Alam mo kung magkano yung index natin? 32%. Sino yung mas mababa lang sa atin? Isa lang ang tinalo natin eh. Jen, Nelson. Malamang yun, Timor-Leste. Hindi. Hindi naman. Matatagal Timor-Leste, Ano ba? makakala mo. Public satisfaction ang pinag-uusapan. Public satisfaction. Pag public satisfaction, yung pagtingin ng mamamayan sa kanyang governing leaders. Sabihin na sisihan sila sa kanilang gobyerno. Satisfied. O, ayan na, ito na yun. Yung ating leader ata ngayon, Negative 13 po doon nakaraan. 15 na ngayon. 15, tapos naging negative 12. Ayan na, dito na. Mga sangkay, hindi na lang pinangalanan eh. No? Ang ating leader ngayon, ba't parang hindi mabanggit ni Senator Rodante Marcoleta si PBBM? Pero alam nyo guys, sabi nga po nila, si PBBM at Marcoleta magtropa, magkaibigan. Pero ewan ko lang ngayon, mga sangkay. No? Ewan ko lang ngayon sa nangyayari. Yung ating leader ata ngayon, Negative 13 po doon nakaraan. 15 na ngayon. 15, tapos naging negative 12. Ayan na. So sabi nila, from negative 15 to negative 12, merong improvement, sabi niya. Nag-improve na Nelson, 3%. Opo. kapag ka parehong negative, hindi improvement ang tawag doon. That is a confirmation. Baba yun. Confirmation yun. Natutuon talagang yung pagtitiwala, yung public satisfaction talaga, sadsad. Grabe yung diinan, yung public satisfaction, sadsad. O ano yung nasa ilalim natin? Myanmar, sir. Myanmar. Opo. 28%. Myanmar, yung dating Burma ba yan? Dating Burma. Paano namang hindi 28%? Ang kalaban ng mamamayan, yung gobyerno mismo eh. Doon sa Myanmar. Kaya 28%. Tayo ang kasunod. Mabig. Sino yung pinakamataas? Alam mo na Nelson to eh. Singapore, Magkano? 75. Ay, Bakit kahit ka sa buong mundo yata, laging Singapore ang laging... Pati Indonesia, 74.2. Kamukha lang natin. 74.5 ang Indonesia. Sipin mo. Bakit tayo nagkaganon? Nung unang malagay ang bansa natin sa kondisyon ng stagflation, 1970s yun, Nelson. 1970s. Kasi Okay, so yan po. Sa usapan mga sangkay, talagang ginigisa po nila dito ang ating presidente. Kulang na lang guys, sabihin walang kwenta yung namumuno sa ating bansa. Kasi ganito yung public satisfaction rating ng Pilipinas sa kanyang pamumuno, no? Kulang na lang ganun. Pero mga sangkay, nga po, bagamat sabihin po natin na totoo na mayroon pong ganong klaseng satisfaction ratings, ang paliwanag po dyan
ng Palace Press, ano ba tawag doon, yung tagapagsalita po nila mga sangkay, si Attorney Claire Castro, na ito daw po ay marahil sa fake news daw na ginagawa ng mga DDS laban po kay PBBM. Yun yung rebat mga sangkay ng Malacanang, no? At itong si Marcoleta, mayroon pong usap-usapan na posible nga daw po na maaresto at any moment. Kaya nga lang mga sangkay, mukhang natatakot daw po yung mga pulis na arestuhin si Marcoleta at hindi ko alam kung bakit. May mga nagsasabi na dahil daw po sa INC, kinakabahan po silang hablutin si Marcoleta. Pero ito yung sinabi ni Marcoleta, mga sangkay, na kahit anong mangyari, kahit siya ay makulong, kahit siya ay ipakulong, hindi daw po siya titigil na magsalita laban po sa flood control, laban po sa pamahalaan. Aba, mga sangkay, sabi pa nga po ni Cayetano, handa na daw po sila. Ito yung naging usapan nila, sila Robin Padilla, sila Jingoy Estrada. Sabi po nila, makulong kung makukulong. Hindi tayo aatras. Ganun po yung prinsipyo nila Kaya si Marcoleta, sinasabi po niya mga sangkay na kahit anong mangyari, okay lang, kahit makulong siya ang paliwanag kasi nila sa ikinaso sa kanya na plunder, gawa-gawa lamang mga sangkay. Imbento. Kasi hindi naman daw po galing sa public fund. Ang pera na yun galing po sa individual mga sangkay na hindi dineklara. Yun din po ang ginamit mga sangkay na pangkaso sa kanya kasi hindi dineclare na itong pera na ito ay gagamitin sa eleksyon. Nung time na yun mga sangkay, I think 30 million or more than 30 million mga sangkay na pera. Laki, no? Parang bariya lang ata yan sa kanila. So, nanganganib ito si Marcoleta. Pero, ang mapapansin po natin dito, kung si Joel at itong si Joel Villanueva at itong si Chis Escudero ay tumigil at bigla pong naduwag. Ayon po yan sa naratibo mga sangkay ng mga DDS, naduwag. At ngayon, sumakabilang bakod na, itong si Marcoleta ay iba mga sangkay. Hindi daw po talaga siya tatakas sa kung ano man ang meron, no, na paparating sa kanya, at hindi po siya mangingibang bakod, maninindigan po siya. No, talagang ganun pong prinsipyo mga sangkay. Kahit mali yung pinaglalaban mo, hahangaan ka ng kahit na sino. Kahit nga ako, napaisip lang ako, matindi din itong si Marcoleta. Kahit anong mangyari, okay lang, kahit makulong. Kahit po si Jinggoy, di ba, yun ang sinabi. Mga sangkay, kahit makulong siya, di siya lilipat ng kanyang kinatatayuan. So, ngayon, mga sangkay, ayun nga po, ginisa nila Marcoleta ang sadsad na satisfaction rating ng ating presidente. No? Kulang na lang pagtawanan nila doon po sa kanilang programa. Pambihira. Well, umaasa po ako na sana makarecover po si PBBM sa satisfaction ratings na ito. No? Sana makabawi mga sangkay. Pero kayo, ano kaya ang dahilan mga sangkay? Ano nakikita niyo yung reason? Bakit sumadsad si PBBM sa public satisfaction rating? Alright? So ano po ang inyong opinion? Comment down below. Ano po yung magpapaalam, mag-iingat pong lahat. God bless everyone.